Ambot lang pod og honest ba kaha ang mga gas station owners kay ang Thailand dili man ning ani kataas. Pero og dili sila honest sa una nga wala pa sila mahadlok unsa pa karon nga nahadlok na sila. Atong isgutan ang krisis sa ekonomiya karon. Sultian ta mo nga dili na gyud nato ni mapugnan kay gitagna naman ni sa Biblia daan. Ang Revelation 18 nagisgot og global economic crisis. Ang Revelation 18:11 nagingon, "The merchants of the earth will weep and mourn for her because no one buys their cargo any longer." Og sa Binisaya pa, ang mga negosyante sa kalibutan muhilak og magbangutan kay wala nay mopalit sa ilang mga baligya. Sumaon na ni ang hitabo karon. Kini nga global economic crisis maon ni ang panahon nga ang ekonomiya sa daghang nasod sa kalibutan maglisod. Musaka ang presyo sa palaliton, daghang ta mawad-an og trabaho o lisod na ang pagpanginabuhi. Example lang ha, tungod sa kamahal sa gasolina karon, kinsa may gusto mo palit og sakyanan karon? So normally, mo decrease ang demand sa mga sakyanan, no? So malugi ang car manufacturers. So ang mahitabo dayon, ilang i-lay off ilang workers or i-close baka ilang mga factories. Unya ila pod increasean ang car prices. So sa ako nang gikaingon, dili gyud nato di mapungan. Murag magsud-ong na lang ta sa sitwasyon karon. So mao gyud ni ang global economic crisis di ay ang timailhan nga naa na gyud ta sa nagkahinapos nga panahon. Sa dili pa musira ang kaluwasan or gitawag siya og close of provision. Mao nga gipasidan-an ta daan sa Biblia nga ang atong ekonomiya magkaluya or muhugno gyud. Karon og mopalit ta og gasolina, limitahan na ta. Dili na ta kapag gusto sa atong gusto nga paliton. Murag mibalik ta sa panahon sa COVID. Sa una, sa panahon sa COVID, kipailalom ta sa mga stricto ay nga balaod, no? So karon parehas na ay mga emergency measures nga gisgutan ang gobyerno tungod sa kakulang sa fuel. Adlaw-adlaw sad nato makita ang pagsaka sa presyo sa gasolina. Kini nagdala og kahadlok, no? Og kalisang sa mga tao. Ambot lang pod og honest ba kaha ang mga gas station owners kay ang Thailand dili man ning ani kataas. Pero og dili sila honest sa una nga wala pa silang mahadlok unsa pa karon nga nahadlok na sila. Sa akong analysis, no, wala pa fuel shortage ang Pilipinas. Ila lang gipataas kay nahadlok sila og unya ang consumers pod nahadlok pod, so palit na lang bisag pila, no? Sa una bitaw during COVID time, katong pandemic ba nakinomdom mo, ilang i-report ang daily case number aron mahadlok ang mga tao. Karon po ilang i-report ang fuel shortage o rising prices aron mahadlok ang mga tao. Pero actually, no, 25 to 30% ra globally ang atong dependent sa Middle East sa oil. Dili pa gyud ta moagi tanan sa Strait of Hormuz. So naa pa gyud tay makuha og fuel. Pero usahay dili kay honest ang mga business people. So ilang gamiton ng Iran war as an excuse. Mauna ning gisulti sa James 5:1 and 2. Naingon nga, "Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming on you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have rusted, and the rust will be a witness against you. It will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have hoarded treasures.
ug sa Binisya pa, nan karon mga dato, magapanghila kamo ug managtiyabaw kamo tungod sa pagkalaot nga moabot kaninyo. Ang inyong mga bahandi, mga dunot, ug ang inyong mga panapton gikutkot sa mga bukbok. Ang inyong bulawan ug salapi ginatayan ug ang ilang taya magapamatuod batok kaninyo ug maglamoy sa inyong unod sama sa kalayo. Nagatigom kamo sa inyong bahandi diha sa katapusan nga mga adlaw. So dunay corruption sa presyo, no? Gasolina pa ni karon. Moabot gyud ni sa punto nga limitahan na po nila pila ka kilo nga bugas imong mapalit. Ang atong kagawasan hinahinay ni nila nga kuhaon. Nahinumdum man tingali mo sa panahon sa pandemic, no? Hinahinayon gyud ni kuha atong freedom. Tungod sa kalisod sa panginabuhi ug wala nay kwarta ang mga tao, ma-lockdown gyud ang tao. Mosangko na dayon ni sa pag-come in sa patikan aron mosulbad sa economic crisis. Unya, mudawat dayon ang mga leaders sa tanang nasod. Mobaw gyud sila sa patikan kay lisod man kayong sitwasyon. Unya, mudawat gyud ang tanan sa policy sa Batikan. Matuman na dayon ang Revelation 13:16 to 17 nga nag-ingon, He causes all the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slaves to be given marks on their right hand or on their foreheads, and that no one would be able to buy or to sell unless he has that mark, which is the name of the beast or the number of his name. Ug sa Bisaya pa, o gipugos ang tanan, dato og kabos, nga modawat og marka, aron walay makapalit o makabaligya gawas kon adunay marka. Sumabot gyud ang panahon nga dili na ta makapalit o dili na ta makabaligya kung dili ta modawat sa marka. Sukuhaon gyud nila atong kagawasan. Atong hinumduman nga dili lang ni bahin sa ekonomiya. Mosangko gyud ni nga ilang kuhaon ang atong kagawasan sa pagsimba. Moabot gyud ni siya kay dili ni aksidente nga panghitabo. So nang hinaot ko nga magtukaw ta ug mangandam ta aron makabarog kita sa kamatuoran. Ang Gospel Workers, page 100, nagpahimangno kanato. Nagingon, My message to the ministers, young and old, is this: guard jealously your hours for prayers, Bible study, and self-examination. Set aside a portion of its day for a study of the Scripture and the communion with God. Ingon pa ni Ms. White, ang akong mensahe alang sa mga ministro, batan-on man or tigulang, mao kini, bantayi pag-ayo ang inyong oras alang sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia, o pagsusi sa kaugalingon. Magahin kamo og bahin sa matag adlaw alang sa pagtuon sa kasulatan o pakig-uban sa Dios. So dunay tulo ka butang iyang gimension aron kita maandam. Number 1, bantayi pag-ayo ang inyong oras alang sa pag-ampo. Ikaduha, pagtuon sa Biblia. O ikatulo, pagsusi sa kaugalingon. Di lang bantayan nato ang panghitabos kalibutan, apan ang pagpangandam sa atong kinabuhi. Kay bisan unsa pa ang mahitabo, ang atong seguridad anaa ra gyud sa atong Ginoo. So thank you so much and God bless you all. Peace from heaven in my soul. Jesus makes my